Ako nakakarampot lang ang halaga. Pero may asawa akong bilyonarya. Pero nang hiningi niya ang diborsyo, tuwang-tuwa ako. Nang makita ko ang daan-daang milyong alimony, agad akong pumirma sa divorce papers. Nakakatawa. Sino bang gustong maging panggulo? Ako. Gusto ko lang magpasarap sa buhay. Nang magising ako, nakahiga ako't nagpapaaraw sa 1,000-libong ektaryang asyenda. Natulala ako bago ko napagtanto. Ako, na isang tindero lang ng fishball o kwek-kwek, ay napunta sa katauhan ng isang ekstra lang na lalaki sa isang madramang kwento ng pag-ibig na puno ng pasakit. Ayon sa kwento, kami ng bidang babae na si Liu Ruyan ay ikinasal para sa negosyo. Mahigit 10 taon ko siyang minahal ng patago. Pero hindi niya ako mahal. Ang nasa puso niya lang ay ang kanyang white moonlight. Ginawa ko ang lahat ng kasamaan para paghiwalayin ang mga bida. Sa huli, nahulog ako sa bangin. At namatay ng walang buong katawan. Nang maalala ko iyon, nanginig ako sa takot. Ang dating may-ari ng katawan na ito ay tulay lang sa pag-iibigan ng mga bida. Kung gusto kong mabuhay, hindi ko dapat ulitin ang kanyang mga pagkakamali. Nang akmang magpapatuloy ako sa pagpapaaraw, tumunog ang cellphone ko. Si Liu Ruyan. Pagkasagot ko, sumigaw siya, "Xiaoan, bumalik ka rito agad." Naalala ko na. Kahapon, humingi ng diborsyo si Liu Ruyan. Hindi ako pumayag. Nagalit pa nga ako at nagpakidnap sa kanyang white moonlight na si Gu Chengyu. Buti na lang, dumating si Liu Ruyan kasama ang mga bodyguard niya. Si Gu Chengyu ay nagtamo lang ng kaunting galos. Ngayon, gusto niyang makipag-ayos sa akin. Pagkababa ng telepono, nataranta ako. Sinaktan ko ang mahal ni Liu Ruyan. Siguradong papatayin niya ako. Hindi, kailangan kong tumakas. Pag-isip ko nito, mabilis akong tumayo at bumalik sa loob ng bahay. Pero sobrang laki ng asyenda. Pawis na pawis ako nang makarating sa sala. Hiwalay kami ng kwarto ni Liu Ruyan. Hindi niya ako pinapapasok sa kwarto niya. Pero alam ko kung saan nakalagay ang mga mamahaling alahas niya. Ang dating Hu Xiaoan ay ampon lang ng pamilya Hu at hindi pinapahalagahan. Walang ari-arian ang pamilya na ibinigay sa kanya. Ang kakarampot na pera sa bank account niya ay kulang pa sa gastos. Kaya bago tumakas, kailangan kong kumuha ng mas maraming pera. Kumuha ako ng isang kwintas na sapiro. Mukhang napakamahal nito. Ilang piraso lang nito, sapat na para mabuhay ako ng walang problema habang buhay. Hindi sinasadyang nakakita ako ng isang photo album. Binuksan ko ito. Regalo ito ni Hu Xiaoan kay Liu Ruyan noong kaarawan niya. Puro larawan ni Liu Ruyan ang laman, simula noong teenager pa siya. Bawat larawan ay may petsa at maayos na naingatan. Halatang mahal na mahal ng dating may-ari si Liu Ruyan. Pero kahit gaano pa siya katapat, baliwala lang ito kay Liu Ruyan. Naalala ko sa kwento bago mamatay si Hu Xiaoan. Nakiusap siya kay Liu Ruyan na lingunin siya. Pero ni isang sulyap, hindi siya binigyan ni Liu Ruyan. Ang nasa isip lang niya ay si Gu Chengyu. Tanga talaga ang dating may-ari. Ibinalik ko ang photo album at nagpatuloy sa paghahanap ng kwintas. Nang palabas na ako ng kwarto dala ang mga kwintas, nakita ko ang 2 bodyguard na papalapit. Patay. Patay na. Hindi na ako makakatakas. Makalipas ang kalahating oras, dinala ako ng mga bodyguard sa isang pribadong silid. Nang makita ko si Liu Ruyan na nakaupo sa gitna, natigilan ako. Ang ganda ng mukha, maputing balat na parang porselana. Punong-puno ng marangal na aura. Hindi nakapagtataka kung bakit patay na patay sa kanya ang dating may-ari. Napakaganda niya talaga. Si Gu Chengyu naman, katabi ni Liu Ruyan. Ang bidang lalaki, tulad ng lahat ng white moonlight sa mga nobela. Mukhang maginoo at mahinahon, pero may gwapong mukha na kinahuhumalingan ng bidang babae. Ang iba pa ay puro anak mayaman. Nakatingin sa akin na parang natutuwa sa aking kapahamakan. Malamig na sinabi ni Liu Ruyan, "Hu Xiaoan, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Chengyu." Hinawakan ni Gu Chengyu ang kamay ni Liu Ruyan. "Nakiusap para sa akin, kalimutan mo na, Ruyan." Sumigaw si Liu Ruyan, "Hindi. Naglakas loob siyang ipakidnap ka, dapat siyang magbayad." Alam kong hindi titigil si Liu Ruyan hanggat hindi niya ako napapahiya.
Para kay Gu Chengyu, ang tunay na lalaki ay kayang yumuko at tumayo. Mahalaga ang buhay ko. Bigla akong lumuhod. Pasensya na, Yen Gu. Hindi ko dapat kayo pinakidnap. Hindi lang si Liu Ruyan ang natigilan. Pati na ang iba pa sa kwarto. Kailangan ko bang magkoto? Tanong ko. Bago pa makasagot si Liu Ruyan, mabilis akong nagkoto sa sahig. Tama na. Inihagis ni Liu Ruyan ang divorce papers. Matapang na nagbanta, Hu Xiaoan, kung hindi ka pipirma ngayon, babaliin ko ang mga binti mo. Hinawakan ko ang binti ko, nanginig. Tiningnan ko ang divorce papers. Ito pala ang dahilan kung bakit niya ako pinapunta. Tumayo ako. Binuklat ko ang kasunduan. Ano? Pagkatapos ng diborsyo, bibigyan niya ako ng 200 milyong alimony. At isa zero bahay? Naku, may ganito palang kabutihan. Bigla, hindi ko napigilang umiyak. Ayoko namang umiyak, pero sobra-sobra ang binigay niya. Nang makita niyang umiiyak ako, akala niya ayaw kong makipagdiborsyo. Kumunot ang noo ni Liu Ruyan. Hu Xiaoan, kung hindi ka pa pipirma. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi niya. Mabilis na akong pumirma at ibinigay sa kanya. Kailan tayo pupunta para sa divorce certificate? Natulala si Liu Ruyan. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis akong papayag makipagdiborsyo. Gulat na gulat. Hu Xiaoan, pumayag ka ng makipagdiborsyo. Tumingin ako kay Gu Chengyu. Bumuntong hininga ako. Bumalik na ang mahal mo. Hahayaan ko na kayo. Kahit na hindi makapaniwala si Liu Ruyan. Hindi na siya nag-isip pa. Para sa kanya, ang mahalaga ay matagumpay ang diborsyo. Sa huli, nagkasundo kami na kukunin ang divorce certificate kinaumagahan. Paglabas ng club, hindi ko napigilang buksan ulit ang divorce papers. Binilang ko lahat ng zero. Ang daming pera. Sa totoong buhay. Kahit hindi ako kumain o uminom. Kahit magbenta ako ng fishball araw-gabi. Hindi ako kikita ng ganito kalaki. Hindi ko na kailangang bumili ng bahay. Pipili ako ng isa para tirhan. Ang natitirang bahay ay pwede kong iparenta o ibenta. Ang sarap isipin. Galante rin pala si Liu Ruyan. Pero para sa kanya, barya lang tong perang to. Hindi pa ako nakakabalik sa asyenda. Tumawag si Liu Ruyan. Lumang bahay. Pagkasabi nito, binaba niya ang telepono. Tiningnan ko ang oras. Oras na ng hapunan. Pinapapunta ba niya ako para kumain? Sa mga mayayamang pamilya tulad ng mga Liu. Siguradong masarap ang pagkain. Swerte ko. Kaya agad akong pumunta. Pagdating sa bahay ng mga Liu, agad kong naramdaman ang tensyon. Si Liu Ruyan at Gu Chengyu ay nakatayo sa gitna ng sala. Si Liu, ama ni Liu Ruyan, ay nakaupo sa sofa, nakasimangot. Siguro alam na niyang gusto ni Liu Ruyan na makipagdiborsyo sa akin para kay Gu Chengyu. Kaya galit siya. Tumingin sa akin si Gu Chengyu, tapos sinabi kay Liu. Tito Liu, hindi mo mapipilit ang ayaw. At saka, buntis na si Ruyan, anak ko ang dinadala niya. Sana payagan niyo na kami. Wow! Matagal na pala akong kinakabitan ng sungay ni Liu Ruyan. Pero sa pagkakaalala ko, walang ganitong eksena sa nobela na buntis si Liu Ruyan. Siguro nagloloko ang sistema. Bahala na, basta't may pera, wala akong pakialam kung sungayan man ako o ano. Tumingin sa akin si Liu Ruyan. Medyo komplikado ang ekspresyon. Bumuka ang bibig niya. Parang may sasabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, itinapon ni Liu ang tsaa sa sahig. Tinuro niya si Liu Ruyan, galit na galit. Paano ako nagkaroon ng anak na walang hiya tulad mo? Pinagalitan ni Liu si Liu Ruyan ng husto. Tahimik lang akong nakatayo sa gilid, walang imik. Hindi ko naman mahal si Liu Ruyan. Kaya wala akong nararamdamang sakit. Pero bilang lalaki, medyo naiinis pa rin ako. Sobrang walang respeto si Liu Ruyan sa dating may-ari. Pero nang maalala ko ang 200 milyong alimony, gumaan ulit ang loob ko. Pagkatapos magalit ni Liu, pinaalis niya si Gu Chengyu. Kahit na ayaw niya sa ginawa ni Liu Ruyan. Wala siyang nagawa kundi pumayag sa diborsyo namin. Siguro dahil nakokonsensya siya sa akin.
Binigyan niya ako ng ilang antigong jade. Umiyak ako sa balikat niya at sinabing, "Salamat, Papa." Kinabukasan ng umaga, pumunta kami ni Liuruyan sa tanggapan para sa divorce. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan, nakita ko si Guchengyu na nakatayo sa may gate. Grabe, ang kulit niya. At iba ang aura ni Guchengyu kumpara kahapon. Mayabang ang tingin niya sa akin. Siguro dahil buntis na si Liuruyan sa anak niya. At pakiramdam niya, panalo na siya. Hindi ako si Hu Xiaoan na tanga. Para makipag-agawan kay Liuruyan. At saka, ayoko ring maging martir sa pag-ibig. Ang gusto ko lang ngayon ay makipagdiborsyo, makuha ang malaking alimony. At magpakasaya. Hindi gaanong maraming tao ang nag-aasikaso ng papeles ngayon. Maya-maya lang kami na ni Liuruyan. Pagkatapos ng 10 minuto, malungkot kaming lumabas ni Liuruyan. Kinakabahang nagtanong si Guchengyu, "Ruyan, nakuha niyo na ba ang divorce certificate?" Umiling si Liuruyan. Hindi. Kumunot ang noo ni Guchengyu. Bakit? Nagbago ba ng isip si Hu Xiaoan? Ayaw na niyang makipagdiborsyo. Inirapan ko si Guchengyu. Hindi ka pa ba nakaranas magdiborsyo? May cooling off period na ngayon. Kailangan pang maghintay ng 30 araw bago makuha. Ngayon ko lang din nalaman na may cooling off period pala sa diborsyo ngayon. Ang hassle. Dahil sa aking masamang balak, hindi ko rin napansin ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Guchengyu. Pagkatapos, sumigaw si Guchengyu, "Siyempre, hindi pa ako nakikipagdiborsyo." Natahimik ako. Bakit kailangang sumigaw ng ganyan? Wala naman akong pakialam kung nakipagdiborsyo na siya o hindi. Galit na tumingin sa akin si Guchengyu. "Hu Xiaoan, binabalaan kita. Pagdating ng araw, siguraduhin mong pupunta ka para ayusin ang mga papeles. Huwag mong isiping pwede kang magbago ng isip." Malamig akong ngumiti. Sige ba? Kung sino ang hindi makipagdiborsyo, siya ang talunan. Namutla sa galit si Liuruyan. Wala akong pakialam kung namutla siya o namula. Mabilis akong umalis. Para walang maging aberya sa diborsyo at hindi maapektuhan ang alimony ko, araw-araw akong nagpapakita kay Liuruyan para mainis siya sa akin at tinitingnan ko rin kung may makukuha pa akong iba. Tutal, ilang taon din akong naghirap sa pag-ibig para sa kanya. Ngayon, makatwiran lang na humingi ng material na kabayaran. Pera. Siyempre, mas marami, mas maganda. Sa wakas, hindi na ako natiis ni Liuruyan. Inihagis niya sa akin ang isang black card. "Umalis ka na." Tiningnan ko ang black card sa kamay ko, hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Sige, aalis na ako. Naiinis ako na hindi ko pa makukuha ang divorce certificate. Nagpasya akong aliwin ang sarili ko. Pumunta ako sa car dealership at bumili ng Rolls-Royce Cullinan gamit ang card ni Liuruyan. Kahit na si Liuruyan ay isang tunay na babaeng manloloko, hindi naman siya naging kuripot sa pera sa dating may-ari. Isa iyon sa iilang magandang katangian niya. Nang nagmamaneho ako ng mamahaling kotse, lahat napapatingin. Siyempre, mamahaling kotse at gwapong lalaki, sino ba namang hindi mahuhumaling? Pagkatapos, pumunta ako sa ospital para magpa-full body check-up, para masigurado kung hindi ako mamamatay na mayaman pero walang buhay para gastusin ito. Paglabas ko ng ospital, may tumawag sa akin, "Hu Xiaoan." Tumingala ako. Ang babaeng nasa harap ko ay si Chui Wei. Childhood friend sila ng dating may-ari at matagal na siyang mailihim na pagtingin dito. Pero ayaw sa kanya ng dating may-ari, patay na patay ito kay Liuruyan. Dahil dito, hindi sila magkasundo ni Liuruyan. Pagkatapos naming ikasal ni Liuruyan, bihira na akong kausapin ni Chui Wei. Umiling ako. Ang tanga ng dating may-ari, tinanggihan ang ganito ka-inosente at ka-cute na babae. Nagtanong si Chui Wei, "Masama ba ang pakiramdam mo?" Nagpa-routine check-up lang ako. Tumingin ako sa kanya. "Ikaw?" Itinaas ni Chui Wei ang supot na dala niya. Kinuha ko ang gamot sa puso ng tatay ko. Huminto siya sandali, tapos nagpatuloy, "Narinig ko na makikipagdiborsyo ka na kay Liuruyan." Tumango ako. Buntis na siya sa anak ni Guchengyu. Kung hindi ako makikipagdiborsyo, aabutin pa namin ang bagong taon.
Nagulat muna si Chui Wei, tapos parang may naisip at nagtatakang tumingin sa akin. Hu Xiaoan, matagal tayong hindi nagkita. Parang nagbago ka. Dati, si Liu Ruyan lang ang gusto mo. Para hindi niya mahalata, umubo ako ng 2 beses tapos sinabi, matagal ko na siyang niligawan pero walang nangyari. Napagod na rin ako. Kung sino man ang mahal niya, bahala na siya. Ang gwapo ko, mayaman pa, paanong mag-aalala akong hindi makahanap ng asawa? Nakatitig pa rin sa akin si Chui Wei, sinusubukang may mabasa. Para maibsan ang kaba ko, pilit akong tumawa at sinabi, may pupuntahan pa pala ako. Sige, libre kita kumain sa ibang araw. Masyadong matalino tong babaeng to, natatakot akong may mahalata siya. Pagkasabi ko noon, mabilis akong umalis. May 28 araw pa bago matapos ang cooling off period. Araw-araw, kumakain lang ako, umiinom, namimili at nag-i-impact. Dinadamihan ko ang dala ko para maibenta ko pagkatapos. Pagkatapos ng cooling off period, agad kong pinaalalahanan si Liu Ruyan na kunin na ang certificate. Kumunot ang noo ni Liu Ruyan habang nakatingin sa akin. Hu Xiaoan, parang mas atat ka pa sa akin na makipagdiborsyo. Nagtataka ako. Sinong lalaki ba ang gustong magsuot ng sungay? Normal lang na atat akong makipagdiborsyo. Hindi ba't iniisip ko lang ang kapakanan mo? Kung hindi tayo magmadali, kaninong apelyido ang dadalhin ng anak mo paglabas niya? Hindi naman pwedeng sa akin, di ba? Natahimik si Liu Ruyan ng ilang segundo, tumingin sa akin at sinabing, Hu Xiaoan. Pinutol ko siya. Tama na, tama na. Wala ka nang kailangang sabihin. Basta, hindi pwedeng sa apelyido ko ang bata. Ayokong maging instant tatay. Medyo sumama ang itsura ni Liu Ruyan. Pumunta kami ni Liu Ruyan sa parking lot. Pasakay na sana kami ng kotse nang tumunog ang cellphone niya. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ng kausap niya, pero biglang sumama ang itsura niya. Pagkababa ng telepono, hinila niya ako. Seryoso ang mukha niya. Nawawala si Cheng Yu. Gawa mo ba to? Saan mo siya dinala? Nawawala si Gu Cheng Yu. Mabilis akong umiling. Hindi ako. Hindi naniwala si Liu Ruyan. Impossible. Siguradong ayaw mong makipagdiborsyo kaya itinago mo si Cheng Yu. Hu Xiaoan, napakawalang hiya mo. Totoong may ginawang masama ang dating Hu Xiaoan kay Gu Cheng Yu. Pero ako na si Hu Xiaoan ngayon. Busy ako sa paghahanap ng pera, wala akong oras para sa mga kalokohang yan. Pero ayoko ring mapahamak si Gu Cheng Yu, kung hindi, siguradong ako ang sisisihin ni Liu Ruyan. Paano mo na lamang nawawala siya? Hinanap mo na ba ng maayos? Masama ang tingin sa akin ni Liu Ruyan. Nag-usap kami ni Gu Cheng Yu na sabay kaming manananghalian. 1 oras na ang nakalipas, pinasundo ko na siya, pero hindi siya makontak. Hindi rin siya mahanap. Nag-isip ako saglit tapos sinabi, dalhin mo ako sa bahay niya, baka may makita tayong clue. Matagal akong tiningnan ni Liu Ruyan. Hu Xiaoan, kapag may nangyaring masama kay Cheng Yu, hindi kita patatawarin. Sa pagkakataong ito, wala na akong ganang makipagtalo sa kanya. Ang mahalaga, mahanap muna siya. Pagdating namin sa tinitirhan ni Gu Cheng Yu, umikot ako pero wala akong nakitang kakaiba. Paano naman siya biglang maglalaho? Hindi kaya, tulad ko, napunta rin siya sa isang nobela bilang extra. Galit na nakatingin sa akin si Liu Ruyan. Hu Xiaoan, kung magluloko ka lang, bigla, parang may narinig akong tunog. Bago pa niya matapos ang sinasabi niya, sumugod ako sa banyo. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Gu Cheng Yu na nakaupo sa tabi ng inidoro, tulog na parang baboy. Ang lakas ng amoy alak sa kanya. Mabilis na lumapit si Liu Ruyan, lumuhod sa harap ni Gu Cheng Yu at tinawag siya, Cheng Yu. Cheng Yu, gising. Dahan-dahang iminulat ni Gu Cheng Yu ang mga mata. Tangtang, bakit ka nandito? Nag-usap tayong manananghalian, nakalimutan mo na ba? Tumayo si Gu Cheng Yu. Nakalimutan ko. Sobrang dami kong nainom kagabi sa party kasama ang mga kaibigan ko. Tumingin ako sa mga bodyguard ni Liu Ruyan. Hindi ba kayo pumasok sa banyo para maghanap? Nakatungong sumagot ang bodyguard, hindi po namin naisip na nasa banyo si Gu. Sino nga bang mag-aakalang natutulog siya sa tabi ng inidoro? Kakaibang trip.
Tiningnan ni Liu Ruyan ang mga bodyguard niya at sinigawan, mga inutil kayo. Inirapan ko siya. Sa talino niyang iyan, siya pa ang kinikilalang makapangyarihang businesswoman. Sabi ko, hoy, soon-to-be ex-wife, sa susunod, siguraduhin mo muna bago ka magsalita. Huwag mo akong basta-basta pagbibintangan, okay? Kinabahan ako ng husto, tapos malalaman kong false alarm lang pala. Ngayon, ako naman ang sumimangot. Hindi pa nakakapagsalita si Liu Ruyan, naunahan na siya ni Gu Chengyu. Kung hindi mo ako pinakidnap dati, hindi ka pagdududahan ni Tangtang. Napatawa ako sa inis. CJ. Pero sa susunod na gusto mong matulog sa tabi ng inidoro, magsabi ka muna. Wala akong ganang pansinin ang gagong to. Lumingon ako kay Liu Ruyan. Tara na, kunin na natin ang certificate. Huwag mo nang patagalin ang pagkuha ko ng alimony. Medyo maraming tao sa civil registry ngayon. Ang tagal naming pumila bago kami ang sumunod. Sa kabutihang palad, nakuha na namin ang divorce certificate. Ang pera at bahay, nakuha ko na. Masaya na ako. Mula ngayon, magpapakasarap na ako sa buhay, aabutin ko ang tagumpay. Tumingin sa akin si Liu Ruyan, nakita ang ngiti sa mukha ko. Hu Xiaoan, anong iningiti mo? Ang tagal kong nagtiis ng kahihiyan. Sa wakas, nakalaya na ako. Hindi ko na kailangang magtiis ng sama ng loob, syempre masaya ako. Pero tinatamad na akong makipag-usap pa sa kanya ng matagal. Pabalang kong sinabi wala lang tapos umalis na ako. Nang araw ding yon, umalis ako sa asyenda. Pumili ako ng isang malaking condo unit sa syudad para tirhan. Hindi ito kasing laki ng asyenda, pero saktong-sakto lang para sa akin na mag-isa. Ang mga natirang bahay, pinarentahan ko lahat. Nang malaman ng pamilya Ho na nagdiborsyo na kami ni Liu Ruyan, galit na galit sila. Tumawag pa sila para pakiusapan si Liu Ruyan na makipagbalikan. Sa mata ng pamilya Ho, ginamit lang nila ako para makipag-ugnayan sa pamilya Liu para sa kanilang interes. Kaya hindi ko sila pinansin. Direkta kong blinok ang lahat ng miyembro ng pamilya Ho. Nakakatawa. Sino bang gustong maging panggulong extra? Ako. Gusto ko lang magpasarap sa buhay. Gabi, pumunta ako sa bar. Maikli lang ang buhay, dapat mag-enjoy. 2 baso pa lang ang naiinom ko, nakita ko si Hififi. Hu Xiaoan, nandito ka sa bar at umiinom. Hindi nakapagtataka kung bakit gulat si Hififi. Ang dating Hu Xiaoan ay hindi pumupunta sa mga bar, sa mga lugar na maingay at magulo. Inilabas ko ang divorce certificate mula sa bulsa ko at ipinakita sa kanya. Bro, diborsyado na. Dapat I celebrate. Tiningnan ni Hififi ang divorce certificate ko, ngumiti, tapos sinabi, sige, samahan kitang uminom. Napaisip ako. Bakit hindi mo na lang ako ilibre? Ang pamilya He, tulad ng pamilya Liu, ay sobrang yaman. At si Hififi ay nag-iisang anak pa. Kahit ilang buhay pa, hindi niya maubos ang pera niya. Kaya gagawa ako ng mabuti, tutulungan ko siyang gumastos ng kaunti. Umupo si Hififi, nakapangalumbaba habang nakatingin sa akin. Hindi maganda ang ugali ni Liu Ruyan, pero siguro hindi naman siya naging kuripot sa alimony. Ngumisi ako. Siguradong mag-aasawa pa ako ulit. Kailangan kong mag-ipon para sa susunod kong asawa. Tinaasan ako ng kilay ni Hififi. Kadarating mo lang makipagdiborsyo, iniisip mo na agad ang mag-asawa ulit. Wala akong pakialam. Ano, kailangan ko bang magpakabanal para sa kanya? Impossible. Tapos na siya para sa akin. Hindi ko alam kung aling salita ko ang nagustuhan ni Hififi. Masigla niyang sinabi, lahat ng inumin mo ngayong gabi, sagot ko. Tuwang-tuwa ako. Agad akong umorder ng sobrang mahal na alak. Isang araw, nagising ako na nakahiga sa kama ng hotel. Si Hififi, natutulog sa tabi ko. Nagulat ako. Mabilis kong itinaas ang damit ko para tingnan. Buti na lang walang nangyaring masama. Nagising din si Hififi. Tiningnan niya ako at nagreklamo, kung mahina ka sa alak, huwag kang inom ng marami. Ang hirap mong alalayan. Ang bigat mo. Sabi niya habang iwinawasiwas ang braso. Nalasing pala ako kagabi. Para mas madali, dinala ako ni Hififi sa malapit na hotel. Nag-alala rin siyang baka magsuka ako sa gabi, kaya hindi siya umalis, tapos nakatulog na siya. Tiningnan ko si Hififi at napangiti.
Mas maaasahan siya kaysa kay Liu Ruyan. Naalala ko, minsan, nag-away sina Hu Xiaoan at Liu Ruyan. Lasing na lasing si Hu Xiaoan. Galit na galit si Liu Ruyan, pinatapon niya si Hu Xiaoan sa labas gamit ang mga bodyguard. Natulog si Hu Xiaoan sa labas ng gate ng asyenda buong gabi. Pagkatapos noon, sumumpa si Hu Xiaoan na hindi na siya iinom ulit. Nag-ayos kami ni Hififi, nag-check out, at paglabas namin ng hotel, nakita namin sa di kalayuan si Liu Ruyan. Katabi niya si Gu Chengyu, nakasuit, mukhang disente naman. Siguro hinatid ni Liu Ruyan ang kliyente. Pag-aari ng Liu Group ang hotel na ito. Akala ni Hififi hindi ko sila nakita, kaya siniko niya ako, senyales na tumingin ako. Nagkibit balikat ako. Ang isang disenteng ex, dapat parang patay na. Kaya hindi na kailangang batiin pa siya. Ang isang extra na tulad ko, hindi naman kalaban ng mga bida. Mas mabuting lumayo na lang sa kanila. Tumigil ang tingin ni Liu Ruyan sa akin ng ilang segundo. Pagkatapos, lumingon siya, hindi ko alam kung ano ang sinabi niya kay Gu Chengyu. Nagalit ang mukha ni Gu Chengyu, pero mag-isa pa rin siyang sumakay sa kotse at umalis. Lumapit sa amin si Liu Ruyan, madilim ang mukha habang nakatingin sa akin. Gusto kong makausap ka ng sarilinan. Hindi pa ako nakakapagsalita, sinabi na ni Hififi, hihintayin kita sa kotse. Pagkasabi noon, naglakad na siya papunta sa parking. Nagtanong ako, Liu, may kailangan ka? Matalim ang tingin sa akin ni Liu Ruyan. Ano ang relasyon niyo ni Hififi? Gusto ko sanang irapan siya. Bilang ex-wife, anong karapatan niyang tanungin ako? Tamad kong sinabi, kung ano sa tingin mo, yun na yun. Siguro napansin niyang iba na ang ugali ko. Kinagat ni Liu Ruyan ang labi niya. Hindi ako buntis. Hindi siya buntis. Ibig sabihin, gimmick lang iyon ni Gu Chengyu para pumayag si Liu sa diborsyo namin. Ano naman ngayon? Ang puso naman niya talaga ay para kay Gu Chengyu. May pagbubuntis man o wala, hindi gaanong malaki ang pagkakaiba. Iksat, sabi ko. Kung gayon, magsumikap na lang kayo ni Emmy Gu. Sikapin ninyong magkaanak agad. Natigilan si Liu Ruyan. Hindi makapaniwalang nagtanong, ano nang sabi mo? Nakakatawa talaga siya. Bihira na ang ex-husband na kasing galante ko. Ano pa bang hindi niya gusto? Hindi ba matagal mo nang gustong makasama si Gu Chengyu? Ngayon, natupad na ang hiling mo. Binabati ko kayo. Natahimik si Liu Ruyan. Akala ko wala na siyang masabi kaya aalis na sana ako. Pero tinawag niya ako, Xiaoan. Lumingon ako. May kailangan ka pa? Kahit hindi ko ipinahalata ang pagkainip ko, malinaw na iyon ang ibig kong sabihin. Kakaiba ang tingin sa akin ni Liu Ruyan. Ihahatid na kita. Iwinagayway ko ang kamay ko, itinuro ang kotse sa harap. Hindi na kailangan, ihahatid ako ni Hififi. Hindi ko na pinansin kung ano man ang ekspresyon niya, naglakad na ako. Pagkasakay sa kotse, sinulyapan ko si Liu Ruyan. Nakatayo pa rin siya doon, hindi gumagalaw. Tiningnan ako ni Hififi ng pailalim. Hindi kaya nang hihinayang ka kay Liu Ruyan? Ano ba yang iniisip mo? Tulungan mo nga akong tingnan, yung babae sa harap na naka-miniskirt, ang ganda diba? Kinusot ko ang mga mata ko. Hindi pa ako masyadong gising, hindi ko masyadong makita. Inirapan ako ni Hififi. Akala ko ba hindi mo pa makalimutan si Liu Ruyan? Yun pala, naka-move on ka na at ibang babae na ang tinitingnan mo. May sira lang ako sa ulo kung hindi ko pa makakalimutan si Liu Ruyan. Minamalas niya ako. Baka nga namatay si Hu Xiaoan dahil sa kanya, kaya ako napunta rito. Hindi napigilan ni Hififi ang tumawa. Tumingin ako sa kanya. In fairness, ang ganda rin pala ng babaeng to pag tumatawa. Ang sumunod na mga araw, ang sarap ng buhay ko. Nagbakasyon pa ako ng 2 linggo, maraming nakita. Sa wakas, naintindihan ko na kung bakit maraming gustong yumaman. Ang sarap pala talagang mag-relax lang. Pagbalik ko, pinuntahan ako ni Fifi sa bahay. May dala siyang balita. Matagal na palang kasal si Gu Chengyu sa isang mayamang matandang babae sa ibang bansa. Nang makahanap yung babae ng mas bata at mas gwapong lalaki, iniwan niya si Gu Chengyu. Pagkatapos ng diborsyo nila, bumalik siya ng bansa para hanapin si Liu Ruyan. Kaya pala noong huling napag-usapan ang diborsyo, sobrang apektado siya.
Nang malaman ni Liu Ruyan na niloko siya ni Gu Chengyu, sobrang nagalit siya. Nag-away sila ng malaki at aksidente pa siyang nahulog sa hagdan at nasaktan. Pagkasabi nito, tumingin sa akin si Hififi. Kung gusto mong makipagbalikan sa kanya, pagkakataon mo na para magpakitang gilas. Nasa ospital siya. Kaya iniisip ni Hififi na hindi ko pa siya makalimutan ay dahil sa nakalipas na 11 taon, buong puso kong minahal si Liu Ruyan at nakita niya yun. Nandidiring sinabi ko, anong kalokohan yan? Gusto ko pang humaba ang buhay ko. Biglang tumunog ang cellphone ko na nasa mesa. Si Liu Ruyan pala. Sinagot ko. Narinig ko ang paos at malungkot na boses ni Liu Ruyan, Xiaoan, nasa ospital ako. Anong pakialam ko kung nasa ospital ka? Hindi naman kita nanay. Pero ang sinabi ko, kung gayon, magpagaling ka. Xiaoan, hindi mo ba ako dadalawin? Doon ko lang naalala. 2 taon na ang nakalipas na aksidente si Liu Ruyan. Habang nasa ospital, hindi umalis sa tabi niya si Hu Xiaoan, inalagaan siya ng mas maasikaso pa kaysa sa nurse. Pero kahit ganoon, hindi pa rin maganda ang pakikitungo niya. Ngayong tumatawag siya, hindi kaya gusto niyang alagaan ko siya sa ospital. Asa ka pa? Diborsyado na tayo. Hindi na kailangang mag-ugnayan pa. Lalo na ang dalawin ka sa ospital. Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na. Pagkababa ng telepono, napansin kong nakatingin pa rin sa akin si Hififi. Hindi ba't sabi mo ililibre mo akong kumain? Pabiro ko lang yun sinabi, hindi ko akalaing natandaan pala ng babaeng to. Sige, bibili ako ng mga sangkap, sa bahay na lang tayo kumain. Kumurap si Hififi. Marunong kang magluto. Siyempre, yung dating may-ari, hindi. Pero ako, ano bang mahirap doon? Hintayin mo, bibili ako ng sangkap ngayon din para ipagluto kita ng masarap. Ang totoo, para makatipid. Kung sa labas kami kakain, baka 10,000 ang gastos ko. Pagkalipas ng mahigit 2 oras, nang makita ang mga masasarap na pagkain sa mesa, nag-thumbs up sa akin si Hififi. Ang galing! Pang-chef ang luto mo. Kumuha ng chopstick si Hififi at nagsimulang kumain. Habang kumakain, pinupuri niya ako. Ang isang senorita na tulad niya, sana isa mga mamahaling pagkain, kaya siguro tuwang-tuwa siya sa mga simpleng lutong bahay ko. Nang makita kong ang saya niyang kumain, nasiyahan din ako. Hindi sinasadyang nahulog ang chopsticks ko. Sabay kaming dumampot ni Hififi. Nang magdikit ang mga daliri namin, pareho kaming natigilan. Biglang namula ang mukha ni Hififi. Mukhang nahiya siya. Akmang babawiin niya ang kamay niya, pero hinawakan ko ito. Hififi. Napatingin siya sa akin. Sa totoo lang, ang bilis din ng tibok ng puso ko, lalo na noong tinitigan niya ako. Kung ikukumpara kay Liu Ruyan na parang hindi tao sa sobrang suplada, mas gusto ko si Hififi. Mukha siyang matigas ang ulo at mayabang sa labas, pero sa loob, napaka-feminine niya. Pero sa totoong buhay, single ako at wala masyadong karanasan sa pag-ibig. Pinigil ko ang hininga ko, lumapit at hinalikan siya sa pisngi. Nanlaki ang mga mata ni Hififi. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi niya, tumunog ang doorbell. Pumunta ako para buksan ang pinto. Hindi ko inaasahan na si Liu Ruyan ang nasa labas. Sobrang payat niya, mukha ring pagod. May benda sa ulo niya. May itsura siyang parang tragic beauty, mukhang kaawa-awa. Umiling ako. Broken-hearted lang, kailangan bang magpakamatay-matay? Hindi ko akalaing love-brained pala siya. Humihikbing sinabi niya, nakita ko yung photo album. Doon ko lang nalaman kung gaano mo ako kamahal. Sorry, Xiaoan. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, please. Mahal na mahal ni Hu Xiaoan si Liu Ruyan, halata naman sa album. Nang hindi ako nagsalita, umiyak siya. Xiaoan, nagsisisi ako. Hindi dapat ako nakipagdiborsyo sa'yo. Nitong mga nakaraang araw, sobrang namimiss kita. Pwede ka bang bumalik sa akin? Ang dating Hu Xiaoan, kung makikita si Liu Ruyan na umiiyak at namumula ang mga mata, siguradong maaawa. Pero hindi ako si Hu Xiaoan. Kahit tumulo pa ang luha niya, o laway, wala nang epekto sa akin. Liu Ruyan, walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Imposible na tayo. Liu Ruyan, hindi ako naniniwala. Alam kong nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagsasalita nang makita kong papalapit si Hififi. Lumapit si Hififi sa tabi ko, niyakap ako sa baywang.
Xiaoan, ang sarap ng sweet and sour pork mo. Ngumiti ako. Buti na gustuhan mo. Tiningnan ni Hififi ang naninigas na si Liu Ruyan, umiting parang nang aasar. Ikaw naman. Bisita si Emeth Liu, hindi mo man lang pinapapasok para maupo. Namutla ng husto si Liu Ruyan. Tumingin siya sa akin na parang nasasaktan tapos tumakbo palayo. Pinanood ko ang papalayong si Liu Ruyan. Hindi ko akalaing darating ang araw na ganito ang bidang babae. Tumatama nga ang karma. Kinurot ni Hififi ang baywang ko, nakasimangot. Anong ibig sabihin ng itsura mong iyan? Kanina hinalikan mo ako. Huwag mong sabihing lolokohin mo lang ako. Bumalik ako sa sarili ko. Hinaplos ko ang ulo niya. Ano ba yung iniisip mo? Ako nga ang natatakot na baka ayawan mo ako. Sobrang pula ng mukha ni Hififi. Pagkatapos, yumakap siya sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. In fairness, ang lambot ng katawan ng babaeng to, ang sarap yakapin. Pagkatapos naming maging opisyal ni Hififi, dinala niya ako sa bahay nila para makilala ang mga magulang niya. Alam kong may sakit sa puso ang tatay niya, kaya bumili ako ng mga health supplement para sa kanya. Nagustuhan ako ng mga magulang ni Hififi. Wala silang pakialam kung diborsyado na ako. Tinanong pa nila kung kailan kami magpapakasal dahil hindi na rin bata si Hififi. Hinawakan ko ang kamay ni Hififi. Sa susunod na buwan, biglang napangiti ng malapad ang mga magulang ni Hififi, sunod-sunod na sinabing, mabuti. Nagkwentuhan pa kami sandali tapos umakyat na sila. Tumingin sa akin si Hififi. Sinabi mo sa mga magulang ko na sa susunod na buwan na ang kasal. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi niya, natulala siya nang makita ang diamond ring na inilabas ko. Binili ko na ang singsing bago pa ako pumunta sa bahay nila. Ayokong mawala si Fifi, kaya gusto kong magpakasal agad. Tiningnan ko siya ng seryoso. Fifi, papakasalan mo ba ako? Itong diamond ring, 10 karat to, medyo kuripot ako, pero pagdating sa pag-aasawa, hindi ako magdadalawang isip. Naiyak si Hififi sa tuwa. Mumiti kong pinunasan ang luha niya. Pero tinapik ni Hififi ang kamay ko. Nagulat ako. Tapos narinig ko siyang nagsabi, anong pupunasan mo pa ang luha? Bilisan mo, isuot mo na sa akin ang singsing. Napangiti ako. Natatakot siyang baka magbago pa ang isip ko at tumakas. Isinuot ko sa kanya ang singsing. Tuwang-tuwa na niyakap ako ni Hififi. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Sa susunod na buwan na ang kasal, medyo mabilisan. Kailangan kong magmadali sa paghahanda. Kinabukasan ng umaga, sinamahan ko si Hififi sa bridal shop para pumili ng wedding gown. Pagkatapos pumili ng gown, pumasok na si Hififi para magpalit. Nakaupo ako sa sofa naghihintay nang bigla akong makaramdam na may nakatingin sa akin. Tumingala ako. Si Liu Ruyan nakatingin sa akin. Talaga bang magpapakasal ka na kay Hififi? Tumango ako. Nakatakda na ang petsa. Nalungkot ang itsura ni Liu Ruyan. Pwede bang huwag ka nang magpakasal sa kanya? Liu Ruyan, tinawag ko ang pangalan niya, tiningnan ko ang mukha niya. Hindi mo ako mahal. Nakikita mo lang akong may kasamang iba, kaya lumalabas ang pagiging possessive mo. Kung hindi mo na lamang niloko ka ni Gu Chengyu, hindi mo man lang ako maaalala. Lumuha si Liu Ruyan habang tumatanggi. Hindi. Akala ko noon, si Gu Chengyu ang mahal ko. Pero pagkatapos ng diborsyo, napagtanto kong nagsisisi ako. Hindi kita kayang mawala. Mahal kita. Ayokong paglabas ni Hififi mamaya, makita niya si Liu Ruyan dito at masira ang magandang mood niya. Kaya diretsahan kong sinabi, kahit nagsisisi ka pa, wala na akong pakialam. Liu Ruyan, ang gusto ko lang ngayon ay makasama si Fifi. Tumulo ang luha ni Liu Ruyan. Sinabi ko pa, tingnan mo, kahit umiiyak ka ngayon, wala na akong nararamdaman. Hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi na kita mahal. Nanigas ang katawan ni Liu Ruyan. Kinagat niya ang labi at tahimik na tumalikod at umalis. Sa labas, hindi ko alam kung kailan nagsimula, bumuhos ang malakas na ulan. Walang payong si Liu Ruyan, hinayaan niyang mabasa siya ng ulan. Mukha siyang sobrang kawawa at dismayado. Ngayon ko lang nakita si Liu Ruyan na ganito. Dati, palagi siyang mataas ang tingin sa sarili at mayabang. Pero ang puso ko, walang karya-reaksyon. Lumabas si Hififi suot ang wedding gown. Muntik na akong mabulag. Asawa ko, ang ganda-ganda mo. Nakakabighani. Mahinhing bumiti si Hififi. Ang galing mong mambola. Niyakap ko siya.
Totoo ang sinasabi ko. Para sa akin, si Hififi ang babaeng dapat kong mahalin. Mabilis na dumating ang araw ng kasal. Pareho kaming excited at masaya ni Hififi. Pagkatapos ng seremonya, binuhat ko si Hififi pauwi na sana nang parang nasulyapan ko sa gilid ng mata ko si Liu Ruyan. Pero wala akong pakialam sa kanya. Tumingin ako sa yakap kong si Hififi, ngumiti ng masaya at kontento. Asawa ko.